Ay, siya nga pala si Michaela, my baby girl, 4 years old. Dahil United Nation nila, kasama sa activity nila mag-Chinese outfit. So, depende, iba-iba kasing country, hindi lang naman Chinese. Sa kakamadali namin, hindi na ako nakapagsuklay at magulo yung buko. Dahil nagmamadali na silang pumunta sa school para makaabot sa activity nila. This is second time na Chinese outfit na naman tong baby ko. At napaka-cute niya. Ayan, nagpapa-baby pa siya dito sa likod ko bago kami makarating sa school. At syempre, dyan lagi yung supportive mama niya. Important sa mga hobbies niya dito sa school. Bilang isang magulang, magbabago na yung priorities ko sa buhay. Dati ako lang iniintindi ko. Ngayon, meron na akong baby girl na makulit, maldita, at pinsan pasaway. So, ganoon naman talaga ang mga bata. Intindihan na lang natin kung paano sila masasaway. Para sa akin, bilang sa magulang, mapalaki sila ng maayos at merong magandang buhay sa hinaharap. Dahil pagtanda nila, dadalhin din nila yung mga gandang bagay na tinuro mo sa kanila. Kaya tara, samahan niyo ako sa day 20 ng daily vlog ko. At dito mga kabilog, ay kakauwi ko lang. Pupuntahan ko muna yung mini warehouse ko kung ano yung magiging status sa mga arcade build namin. Actually, medyo delay na rin kami konti dahil kulang sa tao. Pero pipilitin namin matapos yung mga arcade box ngayong week para next week is for assemble na lang at mahabol na sa mga client ko. At dito naman mga kabilog, nagpe-prepare na ako ng mga sticker para dun sa naka-line up. Nile-layout ko muna yung mga image para maya-maya ma-print ko na. At nakapag-print na nga ako, hindi ko pala napansin, paubos na pala yung sticker ko. So sayang din to. Isang set din yan na putol. At ito, i-refill lang ko muna or mag-stack uli ako dito sa my printer ko para mamaya makapag-print na ako ng maayos at tuloy-tuloy na. By the way, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko or follow, i-follow muna para pag nag-upload ako ng mga next videos ko ay updated kayo at ma-notify din sa videos na ilalabas ko. At dito mga kabilog, nakapag-print na ako ng maayos. Makikita nyo dito yung quality ng print na sticker natin. Kita ko nyo rin, pakita ko yung sample ng explanation ko sa inyo kung paano siya ginagawa. After na ma-print, kinakat ko na siya doon sa tamang sukat sa lamination sticker tsaka sa lamination roll. Kailangan ko lang putulin yung excess para hindi sayang yung lamination sticker. Kung baka nakasakto lang doon sa mga sticker na kailangan lang natin, hindi tayo mag-i-exceed. After nan, ikakat lang natin dun sa tamang size ng sticker lamination natin. At saka natin siya ipapatong sa ibabaw para malaminate siya gamit itong manual lamination. Actually, marami kasing klase ng lamination. Itong ginagawa ko naman, roller manual naman siya. Medyo mabusisi gawin to. Sayang kagad pagka nagkamali ka. So, unang try ko before nito is nagkakamali ako. So logi ka kagad. Ayan. So, ganun siya ilaminate. Hilain mo siya. May tiyempo. At ayan yung actual pagka nakalaminate na siya. Hindi siya basta-basta may stain or mamansyahan kasi nakalaminate na siya. Kahit pabasayan, hindi yan magpipid. Maganda yung quality ng mga sticker na ginagawa ko. At yung final process is yung pagkat ng mga sticker. Kasi nakaguhit na, may mark na kung saan mo siya ikakat para ididikit lang doon sa mismo arcade machine box. At dating gawin, mag-aalas 5 na, nag-ready na ako papunta ng gym. So body check, ganun pa rin naman. Bilog pa rin yung mukha ko, bilog pa rin yung chan ko. At si bro naman, chinek natin kung ano uli status na mini warehouse. Actually, magulo talaga, marami pang aayusin doon. Tara, samahan nyo ako pumunta ng gym. Today's workout nga pala mga kabilog is upper body. This is the 4th day program na ata ginagawa ko. Medyo nag-a-adjust pa yung katawan ko. Kaya na sinabi ko, para akong first time nag-gym. Medyo mabigat uli sa pakiramdam yung mga ginagawa ko. Ganoon naman talaga pagka nag-workout tayo. After nun is maramdaman yung pin mo sa katawan. Pag wala ka naramdaman after workout, ibig sabihin, mali yung pinagagawa mo or kulang pa yung workout mo. Pag-workout naman, dapat alamin mo yung proper way na pag-handle ng mga gym equipment para ramdam mo yung pain na target mo. Katulad na itong ginagawa kong bicep. So, tinuro sa akin ni Coach Leo yun. So, mas extreme siya gawin compared sa regular na barbell. Itong ginagawa kong lat pull down, dati mali din pala yung ginagawa ko. So, tama ko din to parang gamitin, tinuro sa akin ni coach. Dapat maisagad mo siya pag stretch sa taas at tama lang yung bagal. Kasi pagka mabilis, bicep na yung ginagawa mo, hindi na yung mismo back lat.
Importante talaga meron kang personal trainer sa gym. Kasi marami kang matutunan sa kanila, hindi lang yung research. Medyo kulang kasi yun at hindi ka nila matutunan ng proper way ng pag-handle ng mga equipment. Dito, nag-pass muna ako sa core fit. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko. So hanggang sa muli, don't forget follow my page para updated kayo sa mga videos na ilalabas ko. Kita-kits sa next videos. Bye-bye!